Sara Duterte, tinakasan nga ba ang Davao City sa baha? Sara Duterte, tinakasan daw ang Davao City na baha at pumunta ng Qatar. Pangulong Bongbong Marcos, hindi katulad daw ni Sara, hindi daw magagawang takbuhan ang problema. While Paulo Duterte, nasaan din siya? Ang Davao City ang may pinakamalaking budget allocation sa distrito ni Paulo Duterte. Pero bakit hindi pa napagawa ang infrastructure para maiwasan ang baha? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. A Philippine congressional panel calls for a more equitable distribution of funds to House lawmakers. That's after one lawmaker noted the 51 billion peso allocation for the congressional district of Davao City lawmaker Paulo Duterte. Based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. These data were confirmed by the DPWH. We confirm na yung pong mga amounts na nabanggit ninyo in 2020, 2021, 2022 ay tama po at we confirm those budget. COS says the allocation for Paulo Duterte's district is the highest in Philippine history. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Aanhin mo ang bilyon kung baha pa rin? Sa Davao City, may 51 billion raw na pumasok. Pero tila bakit sa unang patak ng ulan, lutang ang bayan sa baha. Walang kuryente, walang daan, tubig sa labas, tubig sa loob, pero tarong ang bayan. Nasaan ang Duterte siblings? Sara Duterte sa Qatar, hindi sa Davao. Habang sinasagip ng mga taga Davao ang mga gamit nila sa baha, si Vice President Sara Duterte na minsan ding mayor ng lungsod ay naispatan daw sa Qatar. Oo, sa Qatar. Sa gitna ng baha, sa gitna ng sakuna, umalis siya. Ang tanong ng marami, tinakasan ba niya ang sariling lungsod? Hindi ito chismis, hindi rin ito pa-cute na post sa Facebook. Ito daw ay realidad, mga litrato, tala na nagpapakitang habang nangangailangan ng pamumuno sa krisis. Ang dating mayor ng lungsod ay wala. Pero kung si Pangulong Bongbong Marcos ang tatanungin, ibang-iba siya. Hindi raw siya katulad ng iba na iniiwan ang problema. PBBM made it clear. Nasabi niya, why should I do that? Wala sa ugali ko na tumatakbo sa problema. Ito pa ang banggit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito ang tanong, 51 billion na pondo, sino ang gumastos? Nasaan ang output? Dito na pumapasok ang mas matinding tanong, kung may 51 bilyong piso raw ang Davao sa district sa panahon ni Congressman Paulo Duterte, 13 bilyon sa unang taon, 35 bilyon sa sumunod, at 13 bilyon ulit sa ikatlong taon. Therefore, dapat lang na walang baha sa Davao. Dapat may floodways, drainage, elevated roads, pumps. Pero bakit parang mas inuna pa ang papogi kaysa sa plano? Si Panel Chair Elizalde Co ang nagsabing ang isa sa mga kritik ng mga Duterte at tinatanong nasaan napunta ang 51 bilyong pondo sa Davao City. Atin itong panoorin mga kaibigan. COS says the allocation for Paulo Duterte's district is the highest in Philippine history. Unprecedented, sobra-sobra, especially for a developed country. Paano naman nabawasan ng 51 billion nga po yung na-receive niya in the last 3 years. Eventually, na-notice po namin yan on this second budget and we already agreed sa department na sige na nga, sabi namin kayo nang bahala pantay-pantay. Paulo Duterte, nasaan na nga ba? Habang ang ibang politiko ay sumasama sa relief operations, si Paulo Duterte ay tila abala sa social media. Mga mabibigat na saloobin ay kanyang sinasabi, katulad na lamang ng pagpapauwi sa kanyang ama. At noon-noon pa may kini-question niya na ang di umano'y pagbabawas ng 2 bilyon ang budget sa kanyang distrito. Pero mas inuungkat ngayon kung bakit sobrang laki ng pondo sa mga nakaraang taon. Kung tama ang kwenta, lampas sa 50 beses sa karaniwang budget ang nakuha ng distrito niya. At ngayon bumaha, nalubog ang lungsod.
kaya hindi maiwasang tanungin ng bayan saan napunta ang salapi. Kung tutuusin daw, si Paulo Duterte ang isa sa pinakamalaking budget sa Pilipinas at historically, nasa Davao lang daw nangyari ito ayon pa kay Ko. Ang puntong hindi maiwasang tumbukin. Hindi lang ito usapin ng baha, hindi lang ito kwento ng infrastructure, ito ay kwento ng pananagutan. Davao City may pinakamalaking budget. Davao City may pinakamalaking pangalan sa politika. Davao City, pero ngayon lumulubog, literal at simboliko. Habang abala sa pagpapatibay ng liderato si Marcos, tila tahimik naman ang mga Duterte. Walang malinaw na tugon, walang hakbang, wala si Sara. Si Paulo, nasaan din? Pero habang patuloy ang ulan, patuloy din ang pagtaas ng tanong ng taong bayan. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Mateo 7, verses 26 to 27. At ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi ginagawa ay may tutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Umulan, bumaha at humangin ng malakas at hinampas ang bahay na iyon at ito'y bumagsak at lubusang nawasak. Kaibigan, sa gitna ng baha sa Davao at pagkawalan ng mga lider na dapat ay nandyan upang umalalay, hindi maiiwasang tanungin, kanino ba tayo tunay na dapat umasa? Ang ating lipunan ay tila isang bahay na itinayo sa buhangin. Maraming yaman, malaking pangalan, ngunit kulang sa matibay na pundasyon. Ang mga lider ay parang mga arkitekto, ngunit kung hindi nila itinayo ang kailang serbisyo sa katotohanan, kabutihan at katwiran ng ating Panginoong Jesucristo, ang resulta ay pagbagsak. Ngunit ang ating Panginoon Jesus, siya ang ating tunay na bato. Siya ang pundasyon na hindi matitinag ng bagyo, baha o kahit ng politika. Kung ang mga pinuno ng bayan ay nagtayo ng kanilang serbisyo sa pangalan niya, sa prinsipyo ng pag-ibig, sakripisyo at paglilingkod, hindi sana ganito ang ating sinasabit. Ang tunay na lider ay hindi tumatakbo sa problema dahil ang ating Panginoon Kristo mismo ay hindi tumakbo sa krus. Hindi niya tinakasan ng hirap, bagkus hinarap niya ito alang-alang sa atin. Kaya't paalala ito sa ating lahat, lalo na sa mga lider ng bayan. Hindi sapat ang yaman, hindi sapat ang kapangyarihan. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Jesus, ang tunay na hari. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming matibay na bato. Patawarin niyo po ang aming bayan sa mga pagkakataong itinayo namin ang aming tiwala sa tao, hindi sa iyo. Ituwid niyo po ang aming mga puso at muling buuin ang aming bansa sa iyong pamumuno. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin upang maging ilaw sa gitna ng dilim. Sa iyo po kami umaasa, o aming Panginoon Diyos. Sa iyo po kami magtatagumpay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo pong gabayan si Vice President Sara Duterte, si Congressman Paulo Duterte, ang aming Pangulo, ang lahat ng mamamayan ng bansa, ang aming mga kaibigan sa Davao, gayon din Panginoon, ang lahat ng tao sa buong sanlibutan. Naturuan niyo po kami na mahanap ang tunay na daan ng kaligtasan na masusumpungan lamang po namin sa aming Panginoon Jesucristo at tuluyang magpasakop ng aming puso at buong buhay sa Kanya ngayon at magpakailanman. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at patubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos
at tayo magpatuloy.